layunin yan, mga kababayan. Okay, dapat talaga sumabay tayo, sabi ni Eduardo Gomez. Ang pinakalayunin, ang mithiin, purpose, ano pa ba, ang dapat ginagawa ng National Security Council for protektahan ang bayan para sa illegal smuggling and hoarding. Hindi makapasok in and out ang pulburon, ang droga at kung ano-ano pa. Negosyo nga nila yan mafia nga. So wala nang kwenta yung NSC na yan. Dahil mismo si Marcos Jr. ang protector ng pulburon dahil siya mismo addict. Siya mismo kumukonsumo ng pulburon. Okay? Ng coca, mga kababayan, dahil dito sa kanyang bata pa lang siya ginagawa niya yan. So yan ang isang pangunahin actually na mandato ng NSC o National Security Council. Labanan ang smuggling. Negosyo nga nila Ulit-ulitin natin, nakakasawa pero kailangan yung namnamin. Yung alitagtag na nahul sa Batangas na may nahuling 1.8 daw, di ba? Na 1.8 na toneladang pulburon. Ano ang nangyari doon? Nagbidabidahan si Marcos. Kung naalala nyo, yung pulis doon, nagsasalita, hinarang nila. At inaharang ni Bangag Jr. na sinasabi niya, baka pag may masabi siya, nakalimutan ko na eksakto niya, na kumbaga winarningan ni Bangag Jr., yung mga media na kapag may nasabi siya, parang hindi siya ba paniniwalaan or dapat ang tatanungin sila or something to that effect. Imagine mo, mismo yung pulis na yon, yung nakahuli, ang sabi ni Marcos, hindi, kumbaga, wag yan ang tanungin. Ito yung tanungin. Yan yung mga bangag dyan sa PIDEA na kasabwat ni si Lasso and everything. Wala naman sa pinangyarihan. Yan. Isa yan sa mga mga nasusugpuin dapat nitong National Security Council na na pag-uusapan ng mga leaders ng bansa. Pero anong ginagawa nila? Sila mismo ay threat. Ang national threat ay mismo si Bangag, ang kanyang asawang si Lisa Tanas, mga kababayan. Yung kidnapping uli, na paulit-ulit ko na si Lisa Marcos, si Marcos Jr., si Teddy Boy Locsin at kanyang asawa, ang DFA, ang embahada sa Turkey ay nagsabuatan sila, ang ISAF ay nagsabuatan sila para dukutin ang 2 menor de edad sa Turkey. Then you talk about National Security Council to ensure the safety, security of the Filipino people. Mismo si Marcos Jr., ang asawa niyang putang ina mga yan, mismo ang nag-facilitate ng mga dokumento para dukutin ang 2 Pilipinong bata. At nandyan ngayon, iniwalay sa kanyang ina, mga minor de edad. At si Lisa Marcos, si Bangag Jr., ang nag-facilitate kasama si Teddy Boy Locsin Jr., ang kanyang asawa. Paulit-ulit ko yung biniplay. Ang video nasa TikTok yan, nandiyan sa Facebook natin at kung saan pa man. National Security, kasiguradahan, from the word National Security Council. Ang seguridad ng pang-nasyonal. Very common, very, tawag dyan? Literal, di ba? Literal na ibig sabihin yan, mga kababayan. I-ensure ang seguridad ninyo. Mismo yung smuggling na yan, nag-appoint si Bangag. Balikan natin kasi, paulit-ulit na lang ito, mga palaga. Pinag-uusapan dyan ang security ng ninyong lahat. Nag-appoint siya ng special envoy to China na si Michael Ma na ikinubli sa mga putang inang media na nakikinig ng buwaka ng ina nyo, hindi pa kayo kunin ni Satanas. Na walang nag-ulat ni isa. Ikinubli sa taong bayan ang pag-appoint ni Bangag Jr. sa Special Envoy to China na pinangala ng smuggler. Smuggler. Diyan sa Congress, itinigil ang tawag dito? Ang hearing. Yan ang katotohanan. Kaya yung NSC na yan, walang kwenta yan. Ang pinag-uusap kung paano pabagsakin ang buhay ng bawat Pilipino. Why? Smuggling, agri-smuggling, hindi lang yun. Kahapon pinag-usapan natin yung sa Philippine Post na doon pinapasok ng bangag na gobyernong ito, doon din dumadaan sa Philippine Post Office
ang mga pulburon, ang mga kontrabando, mga parts ng mga baril, buong baril, parts ng baril, doon pumapasok at nagsasabwatan ang Bureau of Customs. How can you ensure the, what do you call it, the life, the hanap buhay, ano pa ba, ang kapakanan ng taong bayan, kung mismo si Mafia Marcos at si Lisa Marcos at si Tambaloslos ay sangkot sa bribery pag nawala ako. Ngayon, ang ginagawa ni Lisa Marcos ngayon? Na lahat gusto niya mag-deliver ng pera sa kanya. Yang buwaka ng inang wala. Hindi nila pwedeng isama, may boses pa ba tayo? Okay. Hindi nila pwedeng isama si Sara Duterte kasi mabubuking sila. At dahil dito sa rally na ito, mga kababayan, sa January 13, at this is gonna be worldwide. I believe meron din kayo dyan. Natatakot na si Marcos Jr. Di ba sabi ko nga sa inyo, ayon sa ating informante puting ahas, si Marcos ay kumakausap na ng bansa para tanggapin siya kapag siya ay pinalayas ninyo o nagurgur nyo. Literal man yan or whatever, nagurgur sa pwesto. Kinakausap niya na at hindi ito basta-bastang mga puting ahas natin, mga palangga. Insider tong mga to. Kaya tignan nyo, nagkasunod-sunod ang mga pangyayari. Bakit sila nag-reorganized? Kasi takot si Bangag Jr. na matatanggal siya at magdi-declare ng martial law yan. Dahil ngayon, ang mga media tahimik at the same story na ginawa ng tatay niya nga pinatahimik ang mainstream media. Ito mga buwakan ng inang mga mainstream media at mga reporter na mga takot, mga kababayan, sila ay pareho lang nung martial law, yung panahon ng Marcos Sr. Tahimik, takot, at kapag nagkaroon na ng martial law, siguro after 30 years na naman sila, after that martial law later on, I hope hindi, for sure di yan matutuloy dahil mas mananaig ang taong bayan. Magnangakak naman sila, Marcos diktador, ganyan-ganyan. So, mauulit na naman yung kasaysayan. Ayaw nilang magsalita ngayon kasi ang karamihan sa mga media na yan ay napagbibigyan ang kanilang mga negosyo ng bangag na administrasyon na to ni Lisa Tanas. Kaya no wonder, kung mapapansin ninyo, yung mga nakatabi kay Lisa na mga negosyante at iba pa, yung mga putang inang yan, mga tax evader yan. Kaya sila nag-elbow-elbow kay Lisa Tanas. Yung mga malalaking mga oligarch, name, lahat yung mga yan, kahit na si Lisa ang itsura ay kordoroy, marguso, okay? Yung marguso, ang palaya, ang itsura, lahat mula po paa hanggang ulo, pati ang giti niya, ang bilat niya, 'di ba? Maganda pa ang bilat ng ng taong grasa sa kanya. Kasi nakikipagsabuatan sila kay Satanas para mabawasan ang kanilang mga taxes. Papasok na naman dyan ang NSC, National Security Council. Bakit inaalaw ng putang inang gobyerno ni Bangag na i-cut itong kanilang mga taxes para hindi sila makapagbayad kasi nag-elbow-elbow, nag-party kay Lisa Tanas. Whereas nung panahon ni Pangulong Duterte, ano sabi? Tutuliin kita, lusyutan pag hindi ka nagbayad. Milo, Dunkin Donuts, 'di ba? Magbayad kayo. Nagbayad. Multi-billion ang na-recover nating taxes doon sa mga oligarchs na 'yon. Kaya tatanggalin nila si Sara kasi threat talaga si Sara, mga kababayan. Threat talaga si Inday Sara sa kanila kasi nga ano tawag dito? Nakikita nila na napaka-strong nitong batang ito ng vice president na ito. Ngayon, anong ginagawa nila sa National Security Council na yan? Ha? Buti sana, sige, balikan natin si Leni Robredo. Remember Leni Robredo? Nung panahon ni Pangulong Duterte, hindi naman siya tinanggal totally at teka muna, nilagay siya sa ICAD. Ang pagkakaiba kasi ni Leni Robredo, nung panahon, ICAD, di ba una nilagay siya sa HUD-C, di ba, sa Housing and Urban Development Coordinating Council, si Leni Robredo, inappoint siya ni Pangulong Duterte. Kaso lang, ang pagkakaiba kasi ni Leni at saka ni Inday, si Leni nakikipag-traidor
sa international community. Nag-send pa ng mga video-video, di ba? Kaya siya tinanggal sa ICAD kasi threat siya sa Pilipino dahil nire-report niya o baka i-report niya pala yung mga, what do you call it? Yung mga sensitibong impormasyon sa international. Nagpadala pa siya doon ng mga video-video. Si Sara Duterte ba nakipagsabwatan ba sa mga nagpadala ba ng mga video-video? Wala. Wala sa pinadadalang video. Sabi ni Sara, utang ina mo, Lisa Tanas, o Lisa Marcos, Tambaloslos, lahat yung mga yan, pag ginurgur nyo ako, may gugurgur sa inyo. Nagpakampi ba si Sara Duterte sa ibang lahi? Wala. Ang pagkakaiba kasi kay Lenin doon, ipinagkanulo niya Pilipino. Di ba? Dahil sa bigay-bigay ng mga video, ng mga maling mga datos. Etong panahon ni Marcos Jr., si Sara Duterte ba ay nakipagsabwatan sa mga rebelding komunista or mga NPA? Hindi. Pero tina-target siya. Sino ang nakipagsabwatan? Si Bangag. Ang gobyerno ni Lisa Tanas, pati mga dilawan. Wala nang mga rallyista na talagang galit sa gobyerno ni Bangag. Sabi ko, nasa na yung mga pari dati? Asa na yung mga madre sa Saint something ba yun? Anong school yun, yung mga madre, imagine mo, ginamit nila yung mga bata noon, nalala nyo, isang mainit na issue, mga 9, 10 years old. Yung mga bata, mga estudyante, ginamit ng mga madre laban kay Pangulong Duterte. Dito sa war on the na to. Meron bang mga madre ngayon? Meron bang mga pari ngayon na grupo na tinutuligsa ang Marcos administration dahil ang asawa niya at siya ay nangidnap ng bata sa Turkey? Meron bang kumundina na mga kakaliwang grupo na si Marcos ay what? Smuggling godfather ng mga smugglers. Okay? Ano pa? Pulboronic? Wala. Nasaan itong mga religious group na ito? So itong NSC na ito, mga palangga, itong National Security Council na ito, mga kababayan, wala na itong saysay. Kasi ang kasama dito dapat sa kanilang mga trabaho para trabaho o mandato labanan ang pulburon. Mismo yung boss nila nakita niya may pulburon dito nung araw ng kagitingan. Anong ginawa ng putang ng PSG? Nilagyan lang ng panyo, magpahid ka na mayroong pulburon dito. About human trafficking, ngayon na nga, kidnapping and everything ginagawa nito. Yan ang isa sa mga maraming mga mandato o layunin o trabaho dapat ng National Security Council labanan ang pulburon. Pero paano mo lalabanan? Paano nila lalabanan kung sila mismo ang nagpapatakbo o nagpoprotekta ng mga manufacturers? Remember, nag-usapan natin kahapon, naglabas ang News 5 ng article, exclusive for me, nakalagay ang pangalan ko doon na sinasabi, fake news daw, hindi wala daw katotohanan. Ang inulat ko sa inyo na mayroong nagkaroon ng naman ako. Yaan yun. Naalala ninyo, nung nahuli ang anak ni Remulla. Isa yan sa mga expose ko sa inyo. 2022 pa lang. Nahuli ang anak Remulla, ano nangyari doon? 2 days yun bago inulat ng media. Ni-report ko yun sa inyo. During that day ba or basta, naunahan pa natin mag-report ang media kasi kinontrol nila yun. Pinatay nila. 2 days, nag-brainstorming pa sila kung paano palalabasin ni Remulla na yung anak na nahuli ng Kush. Ano nangyari doon? Wala. Si Wilkins Villanueva, niligwak ng gobyernong ito. Kaya ang NSC na yan, mga kababayan, ang pagtanggal nila kay Sara at sa mga former presidents kasi para hindi malaman ang kanilang mga ginagawa at gagawin na last resort nila ay mag-declare ng martial law kapag nag-alsa ang mga mamamayang Pilipino simula January 13. Whether sa Liwasang Bonifacio, I believe,
At ang iba pang mga rally sa pagdumami ng dumami, EDSA, puno ang buong Metro Manila, ang gagawin nila, magde-declare sila ng martial law at huhulihin nila, lalo na yung mga military. Kasi natutunugan na nila na ang mga brusko nating palangga, marami na sila.